Tinanong si Wendell Talibong ng kanyang kasamang si Jando Alabado. Sa halip na sagutin, naglitan niya. Alam niyo, hindi na kontento si Jando Alabado. Ito po, panoorin po ninyo. Halatang nagsisinungaling eh. May tanong naman ako, Brother Wendell. Alin ang mauuna, Brother Wendell? Ang pag-retract ni Rosita Trillanes o ang kasuhan siya ng forgery? Alin ang mauuna doon sa dalawa? Hindi. Malinaw ang tanong ha, alin ang nauna? Ang retraction ni Rosita Trillanes o yung kasuhan siya ng forgery? Yan ang tanong. Pero anong sagot niya? Pumili lang siya doon. Ito, palusot niya, pagsisinungaling niya. Pakinggan po natin ang pagsisinungaling ni Talibong. Una, ang kinasuhan siya ni Felix Manalo ng libel. Natalo siya sa Court of First Instance. Idinulog yan sa Court of Appeals. Nanalo, pinanigan ng Court of Appeals si Rosita Trillanes. Kaya nasa official gazette yan. No? Ang desisyon na nauna nating binasa. Matay sa mabasa sa pasugo sa retraksyon ni Rosita Trillanes, sinabi niya na yung naidulog sa Court of Appeals, tinitindigan niya dahil natakot siya sa batas. Kung tinitindigan niya, therefore, sinumpaan niya ang salaysay. Natotoo talaga ang kaniyang pahayag at hindi paninirang puri. Legal yun dahil may desisyon ang Court of Appeals. Pinanigan ng Court of Appeals si Rosita Trillanes. Ngayon, punta tayo sa sinabi niya, October ang mabasa sa dokumento niya. Kailan po ba nagiging legal yon ng sinumpaan niya at may notary na? Subscribe and sworn to be for me, sabi ni Froilan Tapalia noong Oktubre 21, noong 21 ng Nobyembre 1952 at until December 31. Yun ang kasi ang punto dito sa ating pagtalakay, ano ang maitawag? Totoong wala nagsampa ng kaso. Yun. Huwag mo nang palakpak. Walang nagsampa. Sino bang... Guys, napansin nyo ba yun? No? Ang haba-haba ng kanyang pagsisinungaling. No? Nadulas rin ang kanyang dila. No? Inamin niya na wala pong nagsampa ng kaso. Kaya napansin ng The Revealers yun. Pero teka muna, hindi niya sinagot ang tanong ni Jando Alabado na kasama niya. Tingnan natin. Wala talaga nagsampa. Pero anong tawag mo sa isang tao na may sinumpaan ng salaysay pagkatapos binawi niya? Anong tawag niyan? Brother Wendell, yung tanong ko ba? Nakita niyo mga kaibigan namin, hindi sinagot niya yung tanong ni Jando Alabado, kaya nag-follow up si Jando Alabado. Halatang nagpapalunsot gumawa ng iba't ibang kwento para ma-divert yung issue. Hindi niya sinagot yung tanong ni Jando Alabado. Kaya ito, makurente sila nito, no? Nang ipaliwanag ng The Revealers ang totoong pangyayari, nakurente ang mga CFD. Pati si Wendell Talibong ayaw magpatanong. Eto po. Mali po yun. Ano po? Ikinokorek po natin. Hawak ng mga Hapon nung time na yon. Kailan lang umalis ang mga Hapon? Noong pong 1945 na. Sa madalit sabi, noong 1952, wala na po yan. Pero ang malaking katanungan dito, nasasagot po ba? Ulitin ko. Ang malaking katanungan dito, nasasagot po ba ang pagtutuwid ko sa kasaysayang inilahat po ni Brother Wendell? Opo. Bakit? Una, nagkaroon po ng misunderstanding or reading comprehension problem ang kapatid natin na si Wendell sa kanyang binasa na referensya. Yun po ay hindi declaration ng retraction, date of declaration ng retraction, kundi validation of notary ng isang attorney. Pangalawa, ang kapatid na Rosita Trillanes nang makabalik loob sa Iglesia ni Cristo, hindi agad-agad may tungkulin. Bilang pagtutuwid po ang kapatid na Rosita Trillanes na resolve lang kailan? Noong pong 1952, may hawak ba ang mga Katoliko na mga kaibigan namin? Ng kapatid na Rosita Trillanes ay may kasong forgery nung siya'y nag-diakonesa? Kapag po nasagot ninyo yan, talo ako. Pag may pruweba po kayo, kapatid dyan. Ayan, nakuryente ang mga depensor Katoliko kagaya ni Wendell Tampered Talibong, no? Papakalat kasi ng kasinungalingan mabubuking din pala yung mga sinungaling na nagpapakalat ng fake news. Huwag na kayong maniwala dyan. Halatado na yung mga taong yan